Nagsisimula ang kwento kay Rari at sa kanyang kasintahan na nag-usap tungkol sa kanilang mga plano para sa hinaharap dahil labis silang nagmamahalan. Pagkatapos, makikita natin siya kasama ang kanyang kaibigan at ibinabahagi niya ang kanyang pag-aalala dahil ilang araw nang hindi sumusulat ang kanyang kasintahan. Nagpasya siyang pumunta sa bahay ng kasintahan, ngunit sinalubong siya ng ina nito ng isang sampal at inakusahan siya ng pagiging dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak. Lubos siyang nagulat sa balita at tinanong ang kanyang bayaw kung ano ang nangyari. Sinabi nito na ang kanyang kapatid ay naghahanda para sa pagsusulit sa pagpasok sa pulisya at bukod pa rito, nagtrabaho ng part-time upang makabili ng singsing na pangkasal para kay Rari. Ngunit isang gabi, habang gumagawa ng mga delivery, nagkaroon siya ng aksidente at sa kasamaang palad namatay. Pag-uwi ni Rari sa bahay, labis siyang nagdalamhati at hindi alam kung paano tatanggapin ang lahat ng nangyari. Simula noon, ikinulong niya ang sarili at sinisi ang sarili sa pagkamatay ng kanyang kasintahan. Samantala sa ibang lugar, may mga dalagang gumagawa ng isang pagtatanghal. Dumating ang oras para kay Hansol na mag-perform, ngunit dahil sa kaba, nawalan siya ng malay. Sa sumunod na tagpo, makikita natin siya kasama ang kaibigan niya at dito nalaman na may takot siyang umawit sa harap ng maraming tao. Sa kabilang banda, si Rari na nakaramdam ng kawalan at matinding pagkakasala, nagdesisyon na tapusin ang kanyang buhay. Subalit hindi pa iyon ang kanyang oras dahil naputol ang lubid. Kinabukasan, pinisita siya ng kanyang kaibigan at hinayaang makapagpahinga ng kaunti, ngunit hindi siya makatulog dahil sa mga bangungot tungkol sa pagkamatay ng kanyang kasintahan. Para maibsan ang bigat sa kanyang isipan, lumabas siya upang maglakad-lakad at nakita si Hansol na tumutugtog ng gitara at umaawit. Napakaganda ng kanyang musika na bigla niyang naalala ang masasayang sandali nila ng kanyang kasintahan, kaya't napaiyak siya ng todo. Nagulat si Hansol nang makita siya, ngunit nagdesisyong ipagpatuloy ang pag-awit upang mapagaan ang loob niya. Pag-uwi ni Hansol, iniisip niya kung sino ang babaeng umiiyak at napagtanto niyang nakapag-perform siya sa harap ng isang estranghero, pansamantalang nalampasan ang kanyang takot sa entablado. Samantala, natagpuan ni Rari ang diary ng kanyang kasintahan, kung saan nakalista ang mga bagay na nais nilang gawin ng magkasama. Nagdesisyon siyang tuparin ang mga pangarap na ito at kapag natapos na niya ang mga ito, saka siya muling pupunta sa Diyos. Ang unang pangarap ay ang dumalo sa isang musical. Ngunit nang makarating siya roon, kinabahan siya at umalis. Makikita natin siyang bahagyang lasing sa parke nang dumaan si Hansol. Nilapitan niya ito upang kamustahin. Ikinuwento ni Rari kung paanong naantig siya sa kanyang kanta, kaya siya napaiyak. Humiling siya na kantahin ulit ang kanta. Bagamat kinakabahan, hindi siya nakatanggi at pumayag. Habang umaawit, tinitigan siya ni Rari at nadala sa kanyang tinig. Kinabukasan, sa kanyang pagtatanghal, nagawa ni Hansol na kantahin ang bahagi ng kanyang kanta, ngunit hindi natapos at nawalan muli ng malay dahil sa kaba. Dahil dito, inutusan siya ng kanyang boss na dumalo sa isang musical. Sumunod siya at ilang sandali pa, dumating din si Rari. Nagkataon na nagkita sila at nagdesisyong pumasok ng magkasama. Naantig si Rari at muling napayak. Inalok siya ni Hansol ng panyo upang punasan ang kanyang mga luha at upang pasayahin siya, inanyayahan niya itong kumain. Sa restaurant, parehong nahihiya ang dalawa, ngunit matapos ang ilang inumin, tinanong ni Rari si Hansol kung maari ba silang maging magkaibigan. Pinaunlakan ni Hansol ang imbitasyon ni Rari na dumalo sa isang pagtatanghal. Kinabukasan, ikinuwento ni Rari sa kanyang kaibigan ang tungkol sa listahan ng mga pangarap at tungkol din sa kanyang bagong kaibigan. Si Hansol, bagamat kinakabahan, ay kalmado nang makita si Rari at nagsimulang umawit. Lahat ay naging maayos hanggang makatanggap si Rari ng tawag at umalis ng saglit. Napansin ni Hansol ang pagkawala niya at, sa sobrang kaba, nawalan muli ng malay. Pagkatapos, ibinahagi ni Hansol ang tungkol sa kanyang takot sa entablado at inamin kay Rari na ang presensya niya sa paanuman ay nagpapakalma sa kanya. Kumawa si Rari ng isang alok. Tutulungan ni Hansol si Rari sa listahan ng kanyang mga pangarap. Sinabi ni Rari kay Hansol na aten siya sa lahat ng kanyang mga pagtatanghal hanggang sa tuluyan niyang malampasan ang kanyang takot sa entablado. Litong-lito, ikinuwento ni Hansol ang nangyari sa kanyang kaibigan. Tinukso siya nito, sinasabing mukhang umiibig na siya. Samantala, ikinuwento rin ni Rari ang nangyari sa kanyang kaibigan, na may kaparehong reaksyon at tinukso rin siya. Tinawagan ni Rari si Hansol para gawin ang isa sa mga nasa listahan ng kanyang mga pangarap. Dahil dito, ang kaibigan ni Hansol ay nagpunta ng mag-isa para bumili ng kape. Hindi inaasahan na bangga niya ang kaibigan ni Rari. Humingi siya ng paumanhin, ngunit tinawag itong senyora na ikinagalit ng babae. Pinalayas siya nito at nalaman niyang siya pala ang may-ari ng lugar. Samantala, pumunta sina Rari at Hansol sa isang function ng auto scene.
Gayunpaman, sa kalagitnaan ng pelikula, nakatulog si Rari. Kinabukasan, nagkita silang muli upang tuparin ang isa pang pangarap sa listahan, pumunta sa isang parke ng kasiyahan. Masaya nilang ginugol ang araw, naglibang at nagtawanan. Bukod dito, sinamahan ni Rari si Hansol sa kanyang mga pagtatanghal na naging matagumpay lahat. Sa gabing iyon, nagkaroon si Hansol ng hapunan kasama ang kanyang pamilya. Ngunit nauwi ito sa gulo dahil nagkaroon siya ng mainit na pagtatalo sa kanyang ama. Habang nangyayari iyon, nakita ni Rari ang isang lalaking kahawig ng kanyang yumaong kasintahan. Hinabol niya ito, ngunit nang mabutan niya, nalaman niyang nagkamali siya ng tao. Nang maglaon, muling nagkita sina Rari at Hansol nang di sinasadya. Nagdesisyon silang mag-usap at ibahagi ang kanilang sama ng loob habang umiinom ng beer. Sa usapan, inamin ni Hansol na ilang taon na ang nakalilipas. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nasa ospital para sa isang operasyon. Habang nasa isang pagtatanghal siya, dumating ang kaibigan niya na may masamang balita, pumanaw na ang kanyang kapatid. Dahil dito, nagkaroon siya ng matinding takot sa entablado dahil sa guilt na hindi siya nasa tabi ng kapatid niya sa huling sandali nito. Sa pagkakataong ito, si Rari ang nagbigay ng suporta at aliw kay Hansol, kaya't napayak ito. Kinabukasan, nagkita ang apat na magkaibigan para maglibang. Sa biyahe nagkakilala ang kaibigan ni Hansol at ang kaibigan ni Rari. Bagamat may tensyon sa simula, naayos nila ang kanilang hindi pagkakaintindihan sa sasakyan. Pagdating nila, nag-enjoy ang mga lalaki sa kanilang mga laro. Sinabi ni Rari sa kanyang kaibigan na masaya siyang nakikitang masaya ito. Dahil dito, inanyayahan niya ang lahat na kumain. Habang kumakain, parehong nakatutok sa kanilang mga cellphone ang dalawang magkaibigan. Hindi nila alam na nag-usap na pala sila online. Ang kaibigan ni Rari ay isang tagahanga ng isang masked singer na si Hansol pala. Sa sandaling iyon, nakita ni Rari ang kanyang bayaw na dumadaan at lumabas upang batiin ito. Narinig niyang sinabi nito na binisita niya ang kanyang kapatid, kaya't sinundan niya ito. Sa kanyang paghahanap, muntik na siyang masagasaan, ngunit nailigtas siya ng bayaw. Sa wakas, sinamahan siya nito sa puntod ng kanyang dating kasintahan. Ngunit laking gulat niya nang makita ang kanyang yumaong kasintahan na buhay pa. Sa sobrang paggabigla at galit, sinigawan niya ito at sinisi sa pagsisinungaling. Sinubukan ng lalaki na ipaliwanag ang lahat, ngunit labis ang galit ni Rari, kaya umalis siya. Sa gabing iyon, nagbalik si Hansol sa bahay ni Rari. Ikinuwento ni Rari ang tungkol sa kanyang dating kasintahan. Sa pagkakataong ito, si Hansol ang nagbigay ng suporta at aliw sa kanya, kaya't napaiyak si Rari. Habang nagpapahinga si Rari, nahulog ang kanyang bag at natagpuan ni Hansol ang kanyang diary. Nabasa niya ang listahan ng mga pangarap nito at natuklasan ang nakakaalarmang plano ni Rari na tapusin ang kanyang buhay matapos matupad ang listahan. Hinarap niya si Rari at tinanong kung bakit niya binalak iyon. Galit na galit si Hansol na nagbigay diin na ginamit lang siya ni Rari. Sa sobrang pagkadismaya, umalis si Hansol. Samantala, masayang nagdiriwang ang kanilang mga kaibigan dahil sa gabing magkasama sila. Nagdesisyon si Rari na itapon ang lahat ng alaala ng kanyang dating kasintahan. Sinubukan siyang pigilan ng lalaki at ipaliwanag ang lahat, ngunit galit na galit si Rari. Pinalayas niya ito at sinabing huwag nang bumalik kailanman. Sa sandaling iyon, dumating ang kaibigan ni Rari upang bisitahin siya. Laking gulat nito nang makita ang yumaong kasintahan ni Rari. Nag-usap silang dalawa at napagtanto ang lahat ng nangyari. Nagkita silang dalawa at nagtitigan ng matagal, ngunit tumaan lang sila sa isa't isa nang walang sinasabi. Sa wakas, nagkaroon ng lakas ng loob si Hansol at inamin ang kanyang nararamdaman kay Rari. Gayunpaman, nagpatuloy lamang ito sa kanyang paglalakad. Pag-uwi ni Rari sa bahay, nagpasalamat siya kay Hansol para sa lahat at nagpaalam na parang hindi na sila muling magkikita. Pagkatapos, kinausap niya ang kanyang kaibigan at tinanong siya nito kung ano ang nararamdaman niya para kay Hansol. Sinabi ni Rari na si Hansol ay isang mabuting tao at talagang malaki ang naitulong nito sa kanya. Ngunit, mas nais muna niyang mapag-isa. Sa huli, nagkita silang muli ng kanyang dating kasintahan. Inamin nito na totoong nagkaroon siya ng aksidente at nang magising siya sa ospital, inalok siya ng kanyang ina ng tindahan upang maging independent. Kapalit nito, kailangang lumayo siya kay Rari. Sinabi nito na plano niyang bumalik kapag nakaipon na siya ng sapat na pera para sila'y makapagpakasal. Sa pagkakataong ito, hindi na nagreklamo si Rari. Sa halip, nagpasalamat siya dahil sa mga nangyari, natutunan niya ang maraming bagay tungkol sa buhay. Ngunit patuloy na iginiit ng kanyang dating kasintahan na dapat silang magbalikan. Dumating ang kaibigan ni Rari at sinapak ito dahil sa pagiging makapal ang mukha. Naging marahas ang dating kasintahan at nagtangkang saktan siya. Ngunit nagalit si Rari at sinuntok ito. Ilang araw pagkatapos ng insidente, bumalik si Rari sa kanyang trabaho at humiling sa kanyang boss na mailipat sa ibang lungsod.
Sa hindi may paliwanag na paraan, nalaman ni Hansol ang tungkol sa kanyang pag-alis at nagmadaling pigilan siya. Ngunit nang makarating siya, nakaalis na si Rari. Ang kaibigan niya ay malungkot din dahil hindi man lang siya sinabihan ni Rari. Lumipas ang mga araw, patuloy pa rin si Hansol sa pagkanta sa mga pampublikong lugar. Gayunpaman, hindi pa rin niya lubos na malampasan ang kanyang takot sa entablado. Sa kabilang banda, palaging magkausap si Rari at ang kanyang kaibigan sa telepono. Doon niya nalaman na si Hansol ay magkakaroon ng isang malaking pagtatanghal na magiging napakahalaga para sa kanyang karera. Samantala, nanatiling malungkot si Hansol at sinabi sa kanyang kaibigan na sumusuko na siya at hindi na magpa-practice. Ngunit pinaalala sa kanya ng kaibigan ang pangako niya sa kanyang kapatid, ang maging isang sikat na mga awit. Sa muling pagkuha ng inspirasyon, nagpasya siyang magpatuloy sa pag-iensayo para masiguradong magiging perpekto ang kanyang pagtatanghal. Pumisita siya sa puntod ng kanyang nakababatang kapatid at inawit ang paborito nitong kanta. Mabilis na lumipas ang 2 buwan at bumalik si Rari sa lungsod. Pinisita niya ang cafe ng kanyang kaibigan na agad siyang dinala sa venue ng pagtatanghal ni Hansol. Pagamat kinakabahan, sa huli, pumasok siya sa loob. Sa entablado, binati ni Hansol ang mga manood at inamin ang kanyang takot sa entablado. Inalay niya ang kanyang unang kanta sa isang espesyal na tao na tinutukoy si Rari. Sa wakas, nagawa niyang magtanghal ng matagumpay at lahat ng mga naroon ay kumanta kasama niya. Si Rari, na nanonood mula sa malayo, ay nakaramdam ng labis na kasiyahan na natupad ni Hansol ang kanyang pangarap. Sa huling eksena, iniabot ni Hansol kay Rari ang isang diary na may sariling listahan ng mga pangarap. Ang una sa listahan, maghalikan silang dalawa sa unang pagkakataon. Sa ganitong paraan nagtapos ang napakagandang kwento ng pag-ibig nila.